Good day, everyone. Our topic for today is the five whys root cause analysis. So this is in relation with our internal quality audit. Kasi as you can remember, kung makikita nyo dun sa form na ginawa natin for non-conformity and corrective action, each non-conformity, meron tayong corrective action part. So dun sa corrective action part, nandun yung root cause analysis natin. So bakit siya five whys? Five whys is a tool or a type of root cause analysis na ginagamit. There are different tools in terms of root cause analysis. So meron tayong, for example, fishbone diagram, causal tree, five whys. So for our institution, sa MVGFC, ang gagamitin natin for our root cause analysis is five whys. Kasi siya din yung mas less complicated in terms of paggamit ng template niya. Before we start, let me discuss to you the importance of a root cause analysis in general. So sa isang institution, bakit nga ba importante si root cause analysis? First is, si root cause analysis, ina-identify niya yung root cause na isang problem or ng isang issue sa loob ng organization or even sa loob ng unit nyo lang. So, tinutulungan niya tayong ma-uncover yung real cause ng mga problem para alam natin kung paano siya i-address. Next is prevent recurring problems or recurring issue. So, since alam na natin yung nagiging root cause nung current issue or problem na meron tayo, in the near future, hindi na natin siya uulitin kasi alam na natin kung paano siya i-prevent. And then last is supports continuous improvement. So dahil nga tinatry nating i-resolve, bigyan ng resolution yung mga problems na meron tayo sa unit or even sa organization, sinusupport ni root cause analysis yung continuous improvement drive or yung initiative natin for continuous improvement sa loob ng organization. So during this discussion, makikita nyo yung template na pinroduce ni Quality Assurance Office para sa organization natin. So sa first part is yung issue. Makita nyo sa issue, nandun yung description, yung source, and yung severity. After that, yung policy, process, or reference. Ano nga ba ilalagay natin sa policy, process, and reference? Sa description kasi, dito sa may part ng issue, dito natin nilalagay yung mga whys dun sa problem. So, meron tayong different whys. Dun sa whys na yon or dun sa isang why na meron tayo, usually kasi meron siyang tinatamaan na process, procedure, or policy na enrolled sa organization natin. Or meron siyang policy na tinatamaan sa regulatory or sa statutory body natin. So yun yung ilalagay natin as reference dito sa part na to. And then after that, root cause. Dito sa root cause na to, meron siyang description. Makikita nyo sa baba ng template natin yung different root cause na pwede nyong pagpilian. So meron tayong mindset or perspective. Next is yung regulation. Third is yung connection. Fourth, process design and delivery. Fifth is yung resource, asset, and material. And then yung last is yung power root cause. So ano nga ba itong mga root cause na to? First is yung mindset, perspective, root cause. While we are looking for the root cause kasi ng isang certain problem or ng isang issue natin sa organization, meron kasing mga part or meron kasing root cause doon na nagiging more on behavioral siya ng staff. For example, bakit hindi mo na-print ito? Ang nagiging root cause niya is nakalimutan ko kasi. So, yun yung behavior ni staff. Yun yung mindset niya dahil nakalimutan niya. So, lalagay nyo dito yung naging root cause niya. So next is yung regulation. Sa regulation part naman, ito yung mga nagiging root cause natin is hindi natin nasusunod si regulatory body, si statutory body natin. Next is yung connection root cause. When we say connection root cause naman, more on communication. Nagkaroon tayo ng root cause na ganito dahil miscommunication, mali yung na-communicate from office to office, hindi na-communicate yung dapat ma-communicate sa office, mga ganong example. Next is process design and delivery root cause. Dito sa root cause naman na to, tinatamaan niya yung mga process or procedures na naka-enroll sa atin. For example, hindi mo na print hindi mo nagawa to. Bakit hindi mo nagawa to?
kasi hindi mo sinundan yung procedure na naka-enroll sa quality assurance or sa organization natin. So yun si process design and delivery. Next is yung resource, asset, and material. Kita naman natin sa name niya. Ito naman yung mga root cause na hindi nabigay si resources, wala tayong materials for this, kaya hindi nagawa si ganito. And then last is si power root cause. Si power root cause naman, mostly power tripping ng mga immediate head. So, pinower trip ka kaya hindi mo nagawa to or hindi na nagamit ng maayos ni leader yung meron siyang supervision sa inyo kaya hindi mo nagawa ito. Next is additional findings. Sa additional findings naman, during our analysis kasi ng root cause, since nililista natin yung mga whys, while we are looking for the root cause, meron kasing mga nag-a-arise na additional findings. So, dito natin sila ilalagay. And then after that, pag nakuha na natin yung apat na yon, magkakaroon tayo ng recommendation or ng resolutions. So, for the recommendation, magkakaroon din ng accountable person. Sino nga bang gagawa nitong recommendation natin na to? And then after that, since ginagawa na natin sa recommendation, ano yung nagiging measure of success natin para masabi natin na yung recommendation natin is effective. So, yun yung template natin. Maggagawa tayo ng isang example na issue para ma-discuss natin thoroughly and ma-elaborate natin kung paano nga ba talaga ginagamit si 5 whys template. So, for example, I'll use Tagalog na lang. Hindi na print yung isang document needed. Ayan. So, ito yung issue natin. Ito yung ilalagay natin sa first description. Hindi na-print yung isang document needed. Ayan. So, bakit hindi na-print yung isang document needed? Let's say dahil sira yung printer. So nakikita nyo, tinanong natin bakit. So yun yung first why natin. Ang first why natin is dahil sira yung printer. Bakit nasira yung printer? Dahil hindi na-request sa MIS yung ang maintenance nito. So ang why ni dahil sira ang printer ay dahil hindi na-request sa MIS ang maintenance nito. So magkakaroon tayo ng another why. Bakit hindi na-request sa MIS ang maintenance ng printer? Dahil nakalimutan ni staff gawin. So nakita nyo yung train ng root cause analysis natin. Magkaroon tayo ng issue, hindi na print yung isang document. Bakit hindi na print? Dahil sira si printer. Bakit sira si printer? Dahil hindi na request sa MIS ang maintenance nito. So bakit hindi na request sa MIS? Kasi nakalimutan ni staff gawin yung pag-request ng maintenance ng printer kay MIS. So sa policy natin, sa policy or reference, pwede nating ilagay ito dito. Procedure ni MIS in terms of requisition ng maintenance. So si staff, hindi niya sinunod yung procedure ni MIS in terms of requisition ng mga maintenance ng mga equipment na meron sila sa loob ng unit nila. So, yun yung ilalagay natin ng reference
doon sa policy or process. Let's say, yung process ni MIS is DPM MIS 002. Let's say, 002 nila yun. Ayan, ganyan yung ilalagay natin. Next is, dito sa first Y natin, dahil sira yung printer. Bakit sira yung printer? Ano magiging root cause natin? Tingnan natin dito. Ano magiging root cause natin dito? So, magiging root cause natin dito is resource, asset, and material. So, siya yung magiging root cause natin doon sa siraang printer. Kasi ang pinag-uusapan natin is yung resources natin or yung material na gagamitin para ma-print yung document needed. Next, dahil hindi na-request sa MIS ang maintenance nito, ang ano ang magiging root cause niya is pwede si mindset kasi hindi niya na-request. Pero pwede rin si process design and delivery dahil hindi niya ginawa yung process of requisition ng maintenance kay MIS. So yan, nilalagay lang natin siya. Ito, lagay natin dito C dahil sira ang printer resource, asset, and materials. Then next, dito naman, pwede siyang mindset, perspective, or process and delivery. And then yung last, yung pinaka-root cause natin dahil nakalimutan ni staff gawin, yung requisition kay MIS, is mindset and mindset or perspective root cause. Kasi more on behavioral siya ni staff dahil hindi niya nagawa kasi nga nakalimutan niya. Ayan. So, meron ba tayong pwedeng maging additional findings? Dito sa dahil sira yung printer, pwede natin maging additional findings dito is baka dahil luma na ang printer. So kahit i-maintenance siya, pero dahil luma na siya, worn out na siya, ulit-ulit lang siyang masisira kahit min-maintenance natin siya. So dito naman, dahil nakalimutan ni staff gawin, pwedeng maging additional finding natin dito. Hindi nare-remind and nasusupervise ni immediate head yung mga deliverables ni staff sa unit nila. So dito sa recommendation solution natin, sa first one, ano yung pwede natin maging recommendation or solution sa sirang printer? Pwede natin maging recommendation or solution dito, buy new printers or regular maintenance of equipment. So, regular maintenance of equipment, hindi lang siya yung dahil ni-request ni unit. So, pwede siyang maging monthly, i-check ni MIS yung mga printers, yung mga equipment na meron tayo sa organization. So, ang pwedeng maging accountable person dito is si MIS. And then, ang magiging measure of success natin is zero number of printers, zero number of unprinted documents caused by broken printers. Ayan. So, pasadahin natin ulit si first Ys natin. Si first Y natin dahil sira yung printer. Wala siyang policy process reference. Ang naging root cause niya is resource, asset, and materials. And ang naging additional findings natin, this is just an example. Luma na yung printer, kaya siya nasisira. And then ang naging recommendation natin is buy new printers or regular maintenance of equipment.
So hindi siya yung pag nasira lang, kailangan i-request kay MIS. So kailangan si MIS meron siyang regular maintenance of equipment. So let's say weekly, monthly, or quarterly. And then ang magiging accountable person natin for the resolution is si MIS. And ang magiging measure of success natin para masabi na effective yung naging resolution natin is zero number of unprinted documents caused by broken printers. So, ganun siya. Ganun natin ginagamit yung template ng root cause analysis natin na pinroduce ni Quality Assurance Office. So, sa baba, makikita nyo na pag napuno nyo na to or na-fill out nyo na lahat ng kailangan nyo i-fill out, maglalagay tayo ng signatories dito. So, for example, kung ako yung gumawa, ilalagay ko yung name ko as the originator, and then yung name ni immediate head as the approver. So, i-approve ni immediate head nyo yung gagawin nyong 5 whys using this template na pinroduce ni Quality Assurance for MVGFC. So, that's it for our 5 whys root cause analysis template.